Yan yung problema sa ating mga mga pro yung ano, yung mga supporter ni BBM. Nung kami po, supporter ni PRRD, naging pro-government po kami. Pro-admin po kami. Pinagtatanggol po namin yung mga proyekto ni Tatay Digong. Kayo, ipagtanggol nyo naman. Pusta, wala kayo proof na may dumating na SAF at CIDG. Tanong mo po yan sa nagpakalat. hindi hindi po ako nagpakalat. Huwag nyo nyunyuhin. Hindi ko po alam kung may dumating. Ang sinasabi ko, 'di ba? Prevention is always, 'di ba? Prevention laging mas maganda kaysa sa pag-cure. Ngayon, kung meron silang nakita ron, ikaw ba, wala ka ba nakita? Tagaron ka ba sa Davao? Yan yung problema sa inyo eh. Gusto nilang protektahan si Tatay Digong, galit kayo. Bakit gusto niyo malusob yung bahay ni Tatay Digong? Di ba? Hayaan niyo po yun, yung problema. Kung gusto pong tumambay ng mga tao ron kay Tatay Digong, sa bahay ni Tatay Digong, karapatan nila yun. Hanggat tinatanggap sila doon sa bahay ng may bahay. Si Pulong ang nagsabi, paano yan? O di, puta, si Pulong pala nagsabi. Di may impormasyon talaga sila. Di pa kulong nyo si Pulong. Gustong-gusto nyo kasuhan si Pulong. Di kasuhan ninyo. Si Kong Pulong at Katie ang nagsabi sa kakilala nila boss, sila yung nagsabi na may raid. O, kita nyo? Alam nyo po, ang ginawa nila, prevention. Kung maraming tao ron, paano patutuloy? Congressman yan eh. Meron siguro silang lead. 'Di ba? Sir, yung driver ng bus tumanggi magpa-drug test, sabi ng may-ari ng bus. At ang question, ano yung sinabi naman ng mga pulis? Iginagalang nila yung karapatan ng driver. Hindi kasalanan ng mga tao doon kung may nagsabi sa kanila. Kung yung mga anak ang nagsabi, may info. 'Di ba? Anak pala yun eh. Alam niyo po, yung mga anak nag-iingat na. Ngayon po, kung sinasabi ninyo na masama po mag-ingat, masama pong ingatan nila yung bahay nila, buhay nila, wag naman. Pag nanlilimos na ako, yan yung problema sa inyo eh, no? 'Di ba? Parte po yan ng paglaki. Ang pagpapakape. Hindi ko po kayo hinihingian. Ano tawag doon? Ano tawag sa pagpapakape? Pakape. Tange. Sabihin mo kay YouTube na pigilan niya. Huwag siya mag-issue ng pakape. O, kinakantsawan kayo. Limos daw yung ginagawa niyo sa akin. Kawawa naman daw ako, sabi ni MC. Mayaman siguro yan si MC. Wala ka bang tanong, MC? Hindi masama mag-ingat, ang masama magkalat ng hindi totoo. Correct. Tatay Badong, nag-negative sa drug test driver ng SCTEX na iya accident. Magkaiba po yung SCTEX tsaka na iya. Yung nag-negative po sa drug test, yung na iya. Yung sa SCTEX po, iba po yun. Hindi nga nagpa-drug test eh. Gerald Galang. MC, isang kahit sa inyo mangyari, may lulusob na pulis sa bahay nyo. Diba? Tsaka hindi na po to unang nangyari. Nangyari na po yan kay Pastor Kibuloy, nangyari na po kay Tatay Digong na hinuli siya. Kaya wag nyo pong dapat na po ba tayo maniwala kay BBM? Totoo ba kasi yung sinasabi niya, trillion? Trillion. Na nga, sinearch na nga ni Amico, yung trillion pala, pledges. Sa dami ng inikutan na bansa, dati nagkukwenta pa tayo. Ano pa ako niya, naniniwala pa ako eh. Inggitero ka raw, MC. Dati naniniwala pa ako dyan, budol talaga yan eh.
Yung pupunta sa ibang bansa, tapos mag-uuwi ng pledge. Putya, pledge lang. Kasi siyempre, alam niyo po, pera yan ng mga investors eh. Ikaw ba naman mag-invest ka dito sa... Alam niyo kahit na anong gawin ni Marcos, wala pong mag-invest dito sa bansa na ipinapahamak yung kanyang mamamayan. Sa totoo lang. Boss Buds, inis ako sa panay, sabi ng pro-China. Pero si Duterte binigay sa dayuhan. O, di ba? Yung nagsasabi ng pro-China, bakit nyo pinamigay si Tatay Digong? Yun yung pinakamalaking question. Tapos na ba ang 20 pesos na kilo ng bigas? Isang araw lang. Siyempre, pag may perang involved dyan, pwede pong mag-extend talaga yan. Eh. May pera eh. Alam nyo, nagugutom na ko. Hindi, ang hinapunan ko, ano lang eh, lugaw. Tatay Badong, pwede ba mag-live sa pilahan ng botohan? Malamang. Marvin E. Rogasyon, naalala ko sa iyo si Alejandro Calvo, ang yabang makipaggera sa China, pero takot naman pala. Straight PDP. Boss Buds, yung date ng nagtag-20 ng bigas, 2021 pa, binigay 2025 na. At isang araw lang. Kaya po palpak yan, mauubos po pera ng Pilipinas dyan. Boss, opinion mo sa Lady Rider, you tell me. Napanood ko po yun. Kasi masyado natin sinesensationalize yung mga ganung bagay, no? Parang yun ang mga importante. Ano rin ba nagawa talaga nilang krimen? Yung po mga nagte-trending, nakakabwisit talaga eh, di ba? Nakakabwisit po yung gano'n. You tell me, mga gano'n. Yung po nakakabwisit yun. Pero kung tutuusin nyo, mas grabe pa ba yan sa mga nawawalang pondo? Hindi ko ganong concern yan eh. Kasi ako, sa tingin ko, kung ako po ay marunong mag-drive, talagang mag-ano po ako, magiging isa po ako dyan sa mga magro-road rage eh. Kasi high blood ako, tapos nakikita ko sa anak ko, di ba nagda-drive anak ko, nakikita ko talaga yung palusot-lusot. Mapa motor, lalo na yung motor kung saan-saan. Tapos yung mga sa highway, no, yung bigla kang lulusutan na ikaw na lang nag-a-adjust para hindi kayo magkabanggaan. Marami talaga, kaya nga dapat talaga kalmante. Kalma lang lahat eh. Boss, kampante po ba kayo na itatabi nyo anak nyo, yung babae kay Kibuloy? Alam nyo kung ano-ano mga pinagsasabi nyo na pinangangatawanan nyo na si Kibuloy, ganun talaga? Talaga? Maraming nagpapasa sa akin, libo-libo ang nagpapasa sa akin ng mga artikulo, araw-araw. YouTube videos, sari-saring videos, mga article na news, libo. Gaano ka ka-espesyal para pag-aksayan ko kita? Di ba? Oo. Ang sinasabi ko sa iyo, ako ay may kinikilingan at may pinapanigan. Hindi, kung talaga naman pong mahirap ipagtanggol si Tatay Digong sa inyo. Kasi sarado na kayo eh. Pero ako, hindi ko naman kayo kino-convert eh. Nagtataka nga ako, bakit narito pa kayo eh.